Tapos na. Ang dalawang salitang yun ay bumagsak na parang martilyo sa malamig at tahimik na conference room. Walang tumutol, walang nangahas na huminga. Sa harap ni Ricardo Sandoval, ang mga dating kasosyo na puno ng yabang kanina ay nakayuko na ngayon. Mga aninong nilamon ang sarili nilang pagkatalo. Tinalikuran niya sila, hindi man lang binigyan ng isang huling sulyap. Para sa kanya, hindi na sila umiiral. Ito ang mundo niya. Isang mundo ng mga numero, ng mga kontrata, ng kapangyarihan. Dito siya ang hari. Isang salita niya lang. Guguho ang isang kumpanya. Isang pirma niya lang. May bagong gusaling itatayo. Ngunit pagsara ng pinto ng kanyang Bentley, kasabay ng paglaho ng mga ilaw ng Sandoval Tower sa likuran, ay ang unti-unting pagguho rin ng kaharian na binuo niya sa paligid ng kanyang sarili. Ang tahanan niya ay isang malawak na museo ng katahimikan. Malamig ang marmol sa sahig at ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng alingaw-ngaw na tila sumisigaw ng kanyang pag-iisa. Walang pamilyar na amoy ng nilulutong hapunan. Walang masasayang tinig na sasalubong sa kanya. 10 taon na. 10 taon na siyang umuuwi sa ganitong katahimikan. Hindi siya dumiretso sa kanyang silid. Sa halip, ang mga paa niya ay kusa siyang dinala sa isang pinto sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang kwarto ni Mia, nananatiling pareho ang lahat. Ang mga pader na kulay rosas, ang mga bituin na kumikinang sa dilim sa kisam, Madam Mayo. Siyeme, ang maliit na kama na may kumot na cartoon character. Lumapit siya sa aparador na gawa sa puting kahoy at binuksan ito. Nandoon pa rin ang mga damit niya. Maliliit na bestida, mga sapatos na kasya lang sa palad. Kinuha niya ang paborito nito. Isang dilaw na bestida na may mga sunflower. Ang bestidang suot nito noong huling araw na nakita niya ito. Ang araw na iyon sa Pahiyas Festival. Naaalala pa niya ang halakhak nito, ang init ng maliit nitong kamay sa loob ng palad niya. Naaalala niya ang paglingon niya saglit para bumili ng tubig. At sa pagbalik niya, wala na si Mia. Niyakap niya ang bestida. Inamoy niya ito. Umaasang masasamayo pa ang alaala ng kanyang anak. Ngunit tanging amoy lang ng nakaraan at ng naphthalene balls ang nanatili. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Isa lang. Ang nag-iisang luha na pinapayagan niyang tumulo bawat gabi. Sa umaga, muli siyang magiging si Ricardo Sandoval, ang CEO na walang puso. Ngunit sa gabi, dito sa loob ng silid na ito, siya lang si tatay. Isang amang nangungulila, isang amang bigo. Bumaba siya sa sala, dala ang isang bote ng pinakamahal na alak. Binuksan niya ang telebisyon, kahit anong palabas, para lang may marinig na ibang ingay bukod sa tibok ng sarili niyang puso. Isang dokumentaryo tungkol sa pista ng itim na Nazareno sa Quiapo. Libo-libong deboto, nagsisiksikan, sumisigaw. Isinandal niya ang ulo sa sofa at pumikit. Hahayaan niya lang na kainin siya ng alak at ng pagod hanggang sa makatulog. Ngunit isang boses mula sa TV ang nagpamulat sa kanya. Ipinapakita ng kamera ang mga nagtitinda sa labas ng simbahan, mga nagtitinda ng kandila, ng mga anting-anting at ng sampagita. At doon, sa gitna ng magulong mga imahe, nakita niya ito. Isang batang babae, marahil ay nasa 10 o 11 taong gulang, na may hawak na mga kwintas ng sampagwita. Payat ito, at ang suot nitong damit ay halatang lumana. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Nag-zoom in ang kamera sa mukha ng bata habang inaabutan nito ng bulaklak ang isang matandang babae. At nakita ni Ricardo ang mga mata nito. Ang mga matang iyon, malungkot, ngunit puno ng kabaitan. Ang hugis, ang kulay, ang paraan ng pagkurap nito. Kilala niya ang mga matang iyon. Mga mata na minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay.
Mga mata na araw-araw niyang nakikita sa mga lumang litrato. Ang mga mata ng kanyang asawa, ang mga mata ni Catherine, ang mga mata ng nawawala niyang si Mia. Blag! Nabitiwan ni Ricardo ang baso ng alak. Nagkalat sa mamahaling Persian carpet ang pulang likido na parang dugo, kasama ang mga bubog na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ngunit hindi niya iyon ininda. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Hindi maaari. Bulong niya sa sarili. Ang isip niya ay sumisigaw na imposible. 10 taon. Hinanap niya ito sa bawat sulok ng Pilipinas. Nagbayad siya ng pinakamagagaling na imbestigador. Sinundan niya ang bawat lead, bawat tawag, bawat maling pag-asa na nauwi lang sa mas malalim na sakit. Pero ang mga mata ay hindi nagsisinungaling. Muling nag-focus ang kamera sa bata. Ngumiti ito sa matanda, isang ngiting nahihiya, ngunit dalisay. At sa pagniting iyon, nakita ni Ricardo ang isang maliit na biloy sa kaliwang pisngi nito. Ang biloy ni Mia. Isang puwersa ang bumuhay sa kanyang katawan na matagal nang manhid. Isang kuryenteng dumaloy sa kanyang mga ugat. Tinutunaw ang 10 taon ng yelo sa kanyang puso. Hindi ito ang alak. Hindi ito panaginip. Pag-asa. Isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinakapa ang cellphone sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ng kanyang sekretarya. Hindi niya alintana na hating gabi na. Hindi niya alintana kung ano man ang ginagawa nito. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang boses ni Ricardo ay basag at nanginginig. Isang boses na hindi pa naririnig ng sino man sa Sandoval Corporation. Isang boses na hindi na CEO, kundi isang ama na nakakita ng multo o marahil isang milagro. Lorraine, sigaw niya. Ang kanyang hininga ay tila nauubos. I-trace mo ang news report ng Channel 7 ngayon. Tungkol sa Quiapo, may bata doon. Isang batang babaeng nagtitinda ng sampagita. Tumingin siyang muli sa screen. Pero huli na. Nagbago na ang eksena. Nawala na ang imahe ng bata. Sir, find her! Pagputol niya, ang kanyang boses ay umakyat sa isang sigaw na puno ng desperasyon at utos. Hahanapin mo ang batang yan sa Quiapo. Now! Ang amoy ng sinangag at kaping barako ang unang gumigising sa maliit na tahanan ni Aling Rosa. Ito ang kanyang ritual sa loob ng halos 10 taon. Isang ritual na nagbibigay sa kanya ng dahilan para bumangon sa bawat umaga. Dahan-dahan siyang pumasok sa katabing silid, isang espasyo na sapat lang para sa isang maliit na papag. Doon, mahimbing na natutulog ang kanyang anghel, ang kanyang si Aya. Napangiti si Aling Rosa, hinaplos niya ang buhok ng bata na kasing itim ng gabi at kasing lambot ng bulak. Pagkatapos pumanaw ng kanyang asawa at anak, sa isang bagyo maraming taon na ang nakalipas, inakala niyang katapusan na rin ng kanyang mundo. Nag-iisa na lang siya. Ngunit isang gabi, sa gitna ng ulan sa labas ng simbahan ng Quiapo, natagpuan niya ang isang sanggol na umiiyak, nilalamig, at walang kasama. Si Aya, ang biyayang ipinadala sa kanya ng langit. Aya anak, gising na. Bulong niya, mahuhuli tayo sa pagtitinda. Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, ang maliit na barong-barong ni Aling Rosa ay napuno ng liwanag. Ang mga matang iyon ang laging nagpapaalala sa kanya na may awa ang Diyos. Nanay, sabi ni Aya na may ngiti sa labi. Ang salitang yon. Para kay Aling Rosa, mas matamis pa yon sa kahit anong musika sa mundo. Pagkatapos ng kanilang simpleng agahan, maingat niyang sinuklay at tinirintas ang buhok ni Aya. Bawat hibla
ay parang ginto sa kanyang mga daliring magaspang na sa paggawa. Ito ang kanilang sandali. Dito nila pinag-uusapan ang mga panaginip, ang mga munting pangarap. Nanay, sana po makabili na tayo ng bagong tsinelas para sa inyo, sabi ni Aya habang tinitingnan ng pudpod ng sapin sa paa ng ina. Huwag mo akong alalahanin, sagot ni Aling Rosa. Sabay halik sa noon nito. Basta't kasama kita, kompleto na ako. Sa labas ng simbahan ng Quiapo, sa kanilang pwesto sa ilalim ng isang malaking payong, magkatabi silang gumagawa ng mga kwintas ng sampagita. Tinuruan niya si Aya kung paano maging banayad sa mga bulaklak, kung paano itusok ang sinulid ng hindi nasisira ang mga talulot. Para silang naglalaro lang sa gitna ng ingay at gulo ng Maynila. Ngunit ang mapayapang umaga nila ay biglang nagambala. Isang itim na sasakyan, makintab na parang salamin, ang huminto sa kanilang tapat. Sumunod pa ang dalawa. Napatingin ang lahat ng tao sa paligid. Ang mga ganitong sasakyan ay hindi nababagay sa Quiapo. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaki. Matangkad ito, nakasuot ng mamahaling Amerikana at ang muka ay parang inukit sa bato. Matigas at walang emosyon. Sinundan ito ng mga bodyguard na nakauniforme. Naramdaman ni Aling Rosa ang paghigpit ng hawak ni Aya sa kanyang palda. Agad niyang hinila ang bata sa kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay nagsilbing panangga. Naglakad ang lalaki palapit sa kanila. Ang bawat hakbang nito ay tila nagpapayanig sa lupang kanilang kinatatayuan. Hindi ito tumitingin sa mga bulaklak. Hindi ito tumitingin sa simbahan. Ang mga mata nito, na matalim at malalim, ay nakatuon lang sa isang bagay. Kay Aya, isang kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Aling Rosa. Ano ang kailangan ng isang taong ganito kayamanan sa kanyang anak? Magandang umaga po, sabi ng lalaki, ngunit ang boses nito ay hindi magiliw. Malamig ito, parang bakal. Ako si Ricardo Sandoval. Hindi sumagot si Aling Rosa. Hinigpitan niya ang pagkakayakap kay Aya, na ngayon ay halos nagtatago na sa likod niya. Sinubukan ni Ricardo ng ngumiti, ngunit ito'y pilit at hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumuhod siya ng bahagya para maging kapantay ng bata. Anong pangalan mo, iha? Huwag mo siyang kausapin. Mabilis na sabi ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay may bahid na ng takot at pagdududa. Tumingin sa kanya si Ricardo. Tila may inis sa mga mata nito, ngunit pinigilan. Tumayo itong muli at may kinuha sa loob ng kanyang coat. Isang makapal na sobre. Inabot niya ito kay Aling Rosa. Hindi ko kayo sasaktan, sabi niya. Gusto ko lang tumulong. Napakunot ang noo ni Aling Rosa. Nakita niya ang laman ng sobre, mga bagong-bagong 1,000 piso, marami. Sapat na para bumili ng 100 pares ng tsinelas. Sapat na para hindi sila magtinda sa loob ng 1 taon. Ngunit hindi pera ang nakita niya. Nakita niya ang insulto, nakita niya ang panganib. Para sa kanya, ang alok na ito ay isang paraan para bilhin ang kanyang kahinaan, para makuha ang kanyang anak. Itinulak ni Aling Rosa ang kamay ni Ricardo palayo. Ang kanyang takot ay napalitan ng tapang. Ang tapang ng isang inang poprotektahan ang kanyang kaisa-isang yaman. Tiningnan niya si Ricardo diretso sa mga mata. Hindi nabibili ang anak ko, sir. Umalis na kayo. Ang tagumpay ay may sariling amoy. Para kay Victor Sandoval, ito ay ang amoy ng mamahaling leather ng kanyang upuan, ng bagong print na mga dokumento, at ng imported na kape sa kanyang tasa. Mula sa kanyang opisina, sa ika-35 palapag, tanaw niya ang buong lungsod. Isang kaharian na balang araw ay mapapa sa kanya. Pinag-aaralan niya ang mga quarterly reports. Ang division ni Ricardo ay naungusan na naman ang sa kanya. Isang pamilyar na pait ang gumuhit sa kanyang lalamunan. Palagi na lang.
Si Ricardo ang magaling. Si Ricardo ang paborito. Si Ricardo ang tagapagmana. Siya, si Victor, ay anino lamang na palaging nakabuntot. Isang araw, magbabago ang lahat. Kailangan niya lang maghintay ng tamang pagkakataon. Biglang tumunog ang kanyang private cellphone. Isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts. Sinagot niya ito. "Sir Victor," sabi ng boses sa kabilang linya. Isang impormante na matagal na niyang binabayaran para magmanman sa kanyang pinsan. May kakaiba pong ginagawa si Sir Ricardo. Napairap si Victor. Kakaiba? Baka bumili na naman ng bagong isla. Anong bago doon? Hindi po, sir. 2 araw na po siyang pabalik-balik sa Quiapo. May hinahanap daw po siyang bata. Isang batang babae na nagtitinda ng sampagita. Napakunot ang noo ni Victor. Quiapo? Isang sandoval sa Quiapo? Kalokohan. Baka isa lang ito sa mga charity stands ni Ricardo para magpabango ng pangalan. Bayaan mo siya. Aksaya lang sa oras yan. Pero sir, pagpapatuloy ng boses, iba po ang itsura ni Sir Ricardo. Desperado. At ang bata, ang sabi po ng mga nakakita, kamukhang-kamukha daw po ng asawa niyang si Ma'am Catherine nung bata. Sa pagkarinig noon, biglang nanuyo ang lalamunan ni Victor. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran na parang mga daliring yelo. Quiapo, isang batang babae. Kamukha ni Catherine, parang isang sirang plaka. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. At kasabay nito, isang alaala ang pilit na sumisingaw mula sa kadilimang matagal na niyang pinagtataguan. 10 taon na ang nakalipas, ang ingay ng Payas Festival, ang hiyawan ng mga tao, ang makukulay na palamuti. Siya na mas bata pa ay nakatayo sa isang eskinita, malayo sa karamihan. Pawis na pawis ang kanyang mga kamay. Inabot niya ang isang makapal na sobre sa isang lalaking magaspang ang itsura. Siguraduhin mong matatakot lang siya. Naiintindihan mo? Isang maliit na susto lang para sa magaling kong pinsan. Pagkatapos, ibalik mo agad ang bata. Tumango ang lalaki, kinuha ang pera, at nawala sa gitna ng mga tao. Mula sa malayo itinuro niya ang target, isang batang babae na may dilaw na bestida. Masayang kumakaway sa kanyang ama, si Mia. Biglang napahawak si Victor sa kanyang mesa para suportahan ang sarili. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang plano noon ay simple lang. Isang maliit na kidnapping scare. Sapat lang para ipakita na si Ricardo ay pabaya. Na hindi siya karapat-dapat mamuno. Ngunit nagkamali ang lahat. Nawala ang bata. Hindi na ito natagpuan. At sa loob ng 10 taon, nabuhay si Victor dala ang sikretong yon. Ibinaon ito sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Walang nakakaalam. Walang dapat makaalam. Ngayon, ang multo ng nakaraang yon ay nagbabalik. Isang batang babae sa Quiapo. Hindi. Imposible. Isang nagkataon lang. Ngunit paano kung hindi? Kung ang batang iyon ay si Mia at malaman ni Ricardo ang katotohanan, iyon na ang katapusan niya. Hindi lang ang kanyang mga pangarap para sa kumpanya ang mawawala, kundi pati ang kanyang kalayaan. Ang takot na naramdaman niya ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas madilim at mas matatag. Determinasyon. Hindi niya hahayaang masira ang lahat ng pinaghirapan niya dahil sa isang pagkakamali ng nakaraan. Kinuha niyang muli ang kanyang cellphone, ngunit hindi na ang impormante niya ang kanyang tinawagan. Iba ng numero ang kanyang pinindot. Isang numero para sa mga problemang kailangang malutas ng tahimik at permanente. "Nasaan ka?" tanong ni Victor. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakatagong lamig na nakakapangilabot. "May kailangan akong ipagawa sa'yo. Isang babae at isang bata. Sa Quiapo." Hindi. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng isip ni Ricardo
habang paalis ang kanyang sasakyan sa Quiapo. Hindi. Isang salita na halos hindi niya naririnig sa kanyang mundo. Isang salita na hindi niya matanggap. Ang pagtanggi ni Aling Rosa ay hindi lang isang hamon. Isa itong personal na insulto para sa isang taong sanay na nakukuha ang lahat sa pamamagitan ng pera o puwersa. Ang ginawa ng babae ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Galit. Iyon ang unang pumasok sa kanya. Isang nag-aalab na galit na pumalit sa pag-asang naramdaman niya kagabi. Pagdating niya sa kanyang opisina, hindi na siya ang amang naghahanap. Siya na ulit si Ricardo Sandoval, ang CEO, ang hari. At ang isang hari ay hindi nagmamakaawa. Naguutos ito. Lorraine, tawagan mo ang buong legal team. Malamig niyang utos sa kanyang sekretarya. Gusto ko silang makausap sa loob ng 5 minuto. Sa conference room, ang kanyang mga abogado, na pawang mga pinakamagagaling sa bansa, ay nakaupo na parang mga estudyanteng takot sa kanilang propesor. Ipinakita niya sa kanila ang isang litratong palihim na kinunan ng kanyang tauhan kanina. Isang larawan ni Aling Rosa at ni Aya. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng yan, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay matigas na parang yelo. Aling Rosa ang pangalan. Alamin ninyo kung may asawa, kung may mga kamag-anak, kung may mga utang, kung may anumang butas sa kanyang pagkatao na pwede nating gamitin. At gusto kong pag-aralan ninyo ang lahat ng posibleng paraan para makuha ang legal na kustodya ng batang kasama niya. Nagkatinginan ng mga abogado. Sir, custody battle? Medyo komplikado po yan kung hindi ko kayo binabayaran para sabihin sa akin kung ano ang komplikado. Putol ni Ricardo. Binabayaran ko kayo para gawing simple ang mga bagay para sa akin. Find a way or I will find a new legal team. Natahimik ang lahat. Ang utos ay malinaw. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga impormasyon ay nagsimulang dumating. Si Aling Rosa, isang byuda, walang ibang pamilya. Nakatira sa isang maliit na apartment na inuupahan. Maraming utang sa tindahan sa kanto. Perpekto. Isang tawag lang ang ginawa ni Ricardo. Kinausap niya ang may-ari ng gusali kung saan nakatira si Aling Rosa. Hindi na niya ito tinawaran. Binili niya ang buong gusali sa presyong doble sa halaga nito. Pagkatapos ng 1 oras, tumawag ang kanyang tauhan. Sir, naibigay na po ng dating may-ari ang eviction notice kay Aling Rosa. 1 linggo na lang daw po ang palugit. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Ricardo. Akala ba ng babaeng iyon ay kaya niya itong labanan? Lahat ng tao ay may presyo. Kung ayaw niya ng pera, marahil ay takot ang katapat niya. Kinabukasan, bumalik siya sa Quiapo. Inaasahan niyang makikita ang isang Aling Rosa na balisa, talunan, at handa nang makipag-usap. Ngunit iba ang kanyang nadatnan. Nakita niya si Aya na naglalaro malapit sa pwesto nila. Nang mapatingin ito sa direksyon niya, ang mga mata nito, ang mga mata ni Catherine, ang mga mata ni Mia, ay biglang nanlaki. Ngunit hindi sa pagkamangha, kundi sa takot. Mabilis na tumakbo si Aya pabalik sa kanyang ina, umiiyak, at nagtago sa likod nito. Tumingin ito sa kanya nanginginig na parang nakakita ng isang halimaw. Ang eksenang yon ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Ricardo. Lumapit si Aling Rosa. Ang mukha ay mas matigas pa kaysa sa unang beses silang magkita. Hawak nito ang isang sobre, ang perang ibinigay niya kahapon, at ang papel ng eviction notice. Ito ba ang paraan ninyo? Sandoval? Sabi ni Aling Rosa, ang boses ay nanginginig sa galit. Tatakutin ninyo kami. Palalayasin? Para ano? Para makuha ninyo ang gusto ninyo? Kailangan ko lang gawin ang nararapat, sagot ni Ricardo. Pilit na pinapanatili ang kanyang composure.
Kung papayag ka lang sanang mag-usap. Mag-usap? Tumawa si Aling Rosa ng mapakla. Ang tawag dito ay pananakot. Sa sobrang pagtitimpi, muli siyang nagkamali. Magkano? Sabihin mo kung magkano ang kailangan mo para ibigay mo na lang sa akin ang bata. Iyon na ang huling salita. Hinablot ni Aling Rosa ang pera mula sa sobre at ibinato ito sa mukha ni Ricardo. Ang mga 1,000 piso ay nagliparan sa hangin at bumagsak sa maruming sahig ng Quiapo. Hindi kami basura, napupulutin mo lang dahil may pera ka. Sigaw nito habang niyayakap ang kanyang umiiyak na anak. Tinalikuran siya ni Ricardo, talunan at puno ng kahihiyan. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang boses ni Aya na nagsasalita sa gitna ng mga hikbi. Isang boses na parang bubog na humiwa sa kanyang kaluluwa. Nanay, ayoko po sa kanya. Mukha siyang masamang tao. Ang mga sumunod na araw ay naging isang mahabang pagkabalisa para kay Aling Rosa. Bawat pagdaan ng magarang sasakyan, bawat sulyap ng isang estranghero ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ang anino ni Ricardo Sandoval ay tila nakabuntot sa kanila. Isang madilim na ulap na nagbabantang bumuhos anumang oras. Isang hapon, habang hirap na hirap siyang buhatin ang isang malaking bayong ng mga prutas paakyat sa kanilang apartment, isang boses ang pumigil sa kanya. Naku, Ale, mukhang mabigat po yan. Tulungan ko na po kayo. Napalingon siya. Isang lalaking nasa katanghalian ng edad, nakangiti sa kanya. Payat ito at may mga kalyo sa kamay, halatang sanay sa mabibigat na trabaho. Bago lang ito sa kanilang lugar. Ako po si Berto, sabi ng lalaki. Sabay kuha sa bayong mula sa kanyang kamay nang walang kahirap-hirap. Bagong lipat lang po dyan sa kabilang pinto. Nag-aalangan man ay nagpasalamat na rin si Aling Rosa. May kung anong kabaitan sa ngiti nito na nagpagaan ng kaunti sa kanyang kalooban. Salamat, iho, sabi niya. Diyos na ang magbalik sa'yo. Naging palagi ang tanawin si Berto sa mga sumunod na araw. Minsan ay may dala itong pandesal para sa almusal nila ni Aya. Minsan naman ay tutulungan silang magbuhat ng mga paninda. Para kay Aling Rosa na matagal nang walang ibang kasama kundi si Aya, ang presensya ni Berto ay isang munting ginhawa. Isang gabi, habang nagkakape sila sa labas ng kanilang mga apartment, sinimulan ni Berto ang kanyang lason. Alam niyo, Aling Rosa, sabi niya sa mahinang boses na tila may ibinubulong na sikreto. Kailangan po talaga nating mag-ingat sa panahon ngayon, lalo na't may kasama kayong magandang bata tulad ni Aya. Ano ang ibig mong sabihin, Berto? May naririnig po kasi akong usap-usapan sa may kanto. Pagpapatuloy niya, lumingon-lingon pa na parang natatakot na may makarinig. Tungkol daw po sa isang mayamang CEO. Malaking tao. Mahilig daw po sa mga bata. Pero sa hindi magandang paraan. May mga nawawala daw pong bata sa mga lugar na madalas niyang puntahan. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Aling Rosa. Isang mayamang CEO. Ang paglalarawan ay tumama ng husto kay Ricardo Sandoval. Huwag ka namang manakot ng ganyan, Berto, sabi niya. Kahit na ang kamandag ng hinala ay nagsisimula ng kumalat sa kanyang ugat. Nako, nag-iingat lang po ako para sa inyo, Nanay Rosa, sabi ni Berto. Mahirap na po. Ang mga mayayaman, akala nila, lahat na bibili nila, lahat nakukuha. Kinabukasan, habang nagwawalis si Aling Rosa sa tapat ng kanilang pinto, may napansin siyang isang nakatuping papel malapit sa pinto ni Berto. Mukhang nalaglag mula sa bulsa nito. Kukunin niya sana para isauli, ngunit nahagip ng kanyang mata ang isang pamilyar na pangalan sa lumang dyaryo. Ricardo Sandoval. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ang papel. Isa itong lumang artikulo na pupunit na sa gilid. Ang headline, CEO ng Sandoval Corp
Inakusahan sa isang kaso ng pagtangkang pagkuha ng bata. Hindi na niya binasa ang detalye. Ang mga salitang yun ay sapat na. Parang mga piraso ng puzzle na biglang nabuo sa kanyang isipan. Ang biglaang paglitaw ni Ricardo, ang desperasyon sa mga mata nito, ang paggamit ng pera at pananakot, at ngayon, ang mga kwento ni Berto at ang diaryong ito, lahat ay nagtutugma. Ang lalaking iyon ay hindi isang amang nangungulila. Isa siyang halimaw. Isang mapanganib na taong may obsesyon sa kanyang anak. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Aling Rosa. Bawat tunog mula sa labas ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Yakap-yakap niya si Aya habang natutulog ito, na parang anumang oras ay may aagaw dito mula sa kanyang mga bisig. Hanggang sa dinalaw siya ng isang bangungot. Nasa gitna raw sila ng isang madilim at walang katapusang pasilyo. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Aya. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Ricardo Sandoval. Hindi ito gumagalaw, ngunit ang anino nito ay humahaba, gumagapang palapit sa kanila. "Nanay, takbo po tayo," sigaw ni Aya. Ngunit ang mga paa ni Aling Rosa ay parang nakapako sa sahig. Sinubukan niyang humakbang, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Ang anino ay nasa paanan na nila. Mula sa dilim, lumitaw ang malamig na kamay ni Ricardo at hinawakan nito ang braso ni Aya. "Hindi! Bitiwan mo siya!" sigaw ni Aling Rosa. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Hinihila ni Ricardo si Aya palayo. Umiiyak ang bata. Tumatawag sa kanya. "Nanay! Nanay! Tulong!" Nagising si Aling Rosa na humihingal. Basang-basa ng pawis. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Niyakap niya si Aya na mahimbing pa ring natutulog at umiyak siya ng tahimik. Hindi na siya maaaring manatili rito. Hindi na sila ligtas. Kailangan nilang umalis. Kailangan niyang ilayo si Aya sa halimaw na yon. Kinabukasan, ang unang ginawa niya ay hindi magtinda. Pumunta siya sa palengke at bumili ng pinakamatibay na padlock na mahahanap niya. Ngunit habang ikinakabit niya ito sa kanilang pinto, alam niyang hindi ito sapat. Isa lang itong pansamantalang solusyon. Sa kanyang isipan, nagsisimula na siyang mag-impake ng kanilang mga gamit. Kailangan nilang tumakas bago pa mahuli ang lahat. Naging iba ang mga ngiti ni Nanay Rosa sa mga nakalipas na araw. Nandoon pa rin, pero hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Mas mahigpit na rin ang hawak niya sa kamay ni Aya habang naglalakad sila at palagi siyang tumitingin sa kaliwat kanan na parang may hinahanap o iniiwasan. Nararamdaman ni Aya ang takot ng kanyang ina. At dahil doon, natatatakot na rin siya. Ang lalaking may-ari ng magagarang sasakyan. Ang lalaking may malalamig na mata. Ang lalaking tinatawag ni Nanay na masamang tao. Sinabi ni Nanay na huwag siyang lalapit o makikipag-usap sa lalaking yon. At iyon ang ginawa ni Aya. Sa tuwing nakikita niya ang anino ng lalaki mula sa malayo, mabilis siyang nagtatago sa likod ni Nanay Rosa. Siya ang halimaw sa mga kwento ni Nanay bago sila matulog. Ngunit ngayong hapon, pagod na si Aya. Matamlay ang bentahan ng sampagita at masakit ang kanyang mga paa sa kakalakad. Niyaya niya si Nanay Rosa na pumasok muna sa loob ng simbahan ng Quiapo para magpahinga at magdasal. Dito sa loob, sa harap ng Poong Nazareno, panatag ang kanyang loob. Ang amoy ng mga kandila at ang mahinang bulungan ng mga nagdarasal ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Habang si Nanay Rosa ay taimtim na nakaluhod, umupo si Aya sa isa sa mga mahahabang bangko sa gilid. Tiningnan niya ang kanyang mga daliri na may mantsa pa ng dagta ng sampagita. Maya-maya, may naramdaman siyang umupo sa kabilang dulo ng parehong bangko. Hindi niya ito pinansin sa una. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya para sumulyap. Ang puso niya ay biglang kumabog
na parang tatakas mula sa kanyang dibdib. Ang lalaki. Pero iba ang itsura nito ngayon. Wala ang mamahaling Amerikana. Wala ang mga bodyguard. Nakasuot lang ito ng simpleng puting polo shirt. Nakayuko ito at ang mga balikat ay tila may pasan na bigat na hindi nakikita. Mukha itong malungkot na wala ang takot ni Aya. Napalitan ito ng pagtataka. Hindi ito ang halimaw na nasa isip niya. Isa lang itong malungkot na tao sa loob ng simbahan. Hindi gumalaw ang lalaki. Hindi tumingin sa kanya. Hindi nagsalita. Nakatitig lang ito sa sahig na parang doon nakasulat ang lahat ng kasagutan sa mundo. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikan, may narinig si Aya. Isang himig. Napakabagal at halos pabulong lang. Isang himig na paos at puno ng lungkot. Hindi ito kanta. Hindi ito dasal. Isa itong oyayi. Natigilan ng kanyang mga kamay. Tila huminto ang mundo sa paligid niya. Ang himig na yon. Saan niya narinig ang himig na yon? Isang pamilyar na pakiramdam ang biglang bumalot sa kanya. Parang isang panaginip na pilit niyang inaalala pagkagising. Biglang may sumulpot sa kanyang isipan. Hindi isang malinaw na larawan, kundi mga piraso. Isang malambing na boses ng babae. Ang amoy ng baby powder. Ang pakiramdam na ligtas at alaga habang dinuduyan. Ang himig ay nagpatuloy at kasabay nito, ang mga piraso ay tila nagkadugtong-dugtong. Bumubuo ng isang bagay na hindi maintindihan ni Aya. Nahilo siya. Ang pamilyar na himig ay nagdudulot ng kakaibang sakit sa kanyang ulo. Plak! Nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Ang maliit na basket ng sampagwita. Nagkalat ang mga puting bulaklak sa sahig na bato. Napahawak siya sa kanyang ulo. Tumigil ang lalaki sa paghimig. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Aya hindi ang lamig, kundi ang pagkagulat at pag-asa. Ayos ka lang ba, iha? Tanong nito. Ang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Aya. Tinitigan niya lang ang lalaki. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang takot ay bumalik. Ngunit ngayon ay may kasama ng pagkalilito. Sino? Sino po kayo? Tanong. Ang kanyang sariling boses ay parang hindi kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Nanay Rosa. Nakita niya ang nagkalat na sampagita, ang namumutlang mukha ni Aya, at ang lalaking nakaupo sa tabi nito. Aya, anong ginawa niya sa'yo? Sigaw ni Aling Rosa, at mabilis siyang tumakbo para harangan si Aya mula kay Ricardo. Wala po akong ginawa, sabi ni Ricardo. Napatayo na rin. Ang kanyang mga kamay ay nakaangat na parang sumusuko. Bigla lang siyang, ngunit hindi na nakikinig si Aling Rosa. Ang kanyang atensyon ay na kay Aya at pagkatapos narinig niya ang huling nota ng himig na tila naiwan sa hangin. Ang himig na nagpagulo sa isip ng kanyang anak. Nanigas si Aling Rosa sa kanyang kinatatayuan. Ang galit sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng pagkabigla at hindi paniniwala. Ito ang oyayi. Ang kantang paminsan-minsan ay hinihimig ni Aya sa kanyang pagtulog. Pag-asa. Iyon ang naramdaman ni Ricardo habang pinagmamasdan niya ang takbo papalayo ni Aling Rosa. Habang akay-akay nito si Aya na halatang lito pa rin. Ang takot at pagtataka sa mga mata ng bata nang marinig nito ang oyayi. Iyon ay hindi reaksyon sa isang estranghero. Iyon ay reaksyon sa isang nakalimutang alaala. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman ni Ricardo na hindi na siya naghahabol sa isang multo. Naghahabol siya sa isang bagay na totoo. Pagbalik niya sa kanyang mansyon, hindi na siya uminom ng alak. Sa halip, dumiretso siya sa isang silid na bihira niyang pasukin, ang kanyang lumang library kung saan nakatago ang lahat ng bagay na may kinalaman sa pagkawala ni Mia. Mga kahon-kahong police reports, mga testimonya ng mga saksi,
mga mapa ng lukban, at daan-daang litrato. Binuksan niya ang isang album na matagal na niyang hindi tinitingnan. Mga litrato mula sa Payas Festival. Naroon si Mia. Nakangiti habang hawak ang isang maliit na keeping. Naroon si Catherine, masaya. At naroon din siya, mukhang bata pa at walang muwang sa trahedyang paparating. Isa niyang pinagmasdan ang bawat litrato, hinahanap ang kahit anong detalye na maaaring nakaligtaan niya noon. Ngunit wala. Puro masasayang mukha lang ng mga turista at makukulay na bahay. Pagod na at halos susuko na napatingin siya sa huling litrato sa pahina. Isang malabong kuha ng maraming tao. Si Mia ay nasa bandang gitna, nakatalikod, nakatingin sa isang parada. Ngunit hindi si Mia ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa may bandang likuran, sa gilid ng isang tindahan, may isang pamilyar na anino. Isang binatang nakatayo, nakasuot ng baseball cap at nakatingin, hindi sa parada, kundi sa direksyon ni Mia. Pamilyar ang tindig, pamilyar ang panga. Kinuha ni Ricardo ang isang magnifying glass at inilapit ito sa litrato. Kahit malabo, sapat lang para makilala niya. Si Victor, ang pinsan niya. Napakunot ang noo ni Ricardo. Naaalala niya ngayon. Sinabi ni Victor noon na hindi ito nakapunta sa Pahiyas dahil meron daw itong importanteng exam sa universidad. Isang kasinungalingan. Pero bakit? Bakit ito nagsinungaling? At bakit ito naroon? Ang isang maliit na piraso ng pagdududa ay nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Kinabukasan, sa Sandoval Tower, ipinatawag niya si Victor sa kanyang opisina. Sinubukan niyang maging kaswal. "Pinsan," bati niya. "May itatanong lang sana ako. 10 taon na ang nakalipas. Noong araw na yun sa Pahiyas, sigurado ka bang wala ka doon?" Nakita ni Ricardo ang bahagyang panginginig ng kamay ni Victor bago nito abutin ang tasa ng kape. Isang panginginig na hindi mapapansin ng iba ngunit hindi sa kanya. "Ano namang klaseng tanong yan, Rick?" Tumawa si Victor, ngunit pilit. "Sinabi ko na sa'yo, may finals ako noon. Bakit mo naman naitanong?" "Wala lang," sabi ni Ricardo. Pinagmamasdan ang bawat galaw ng pinsan. "May tinitingnan lang akong mga lumang litrato. Akala ko nakita kita." "Baka kamukha ko lang," mabilis na sagot ni Victor. "Alam mo naman, sa dami ng tao doon. Sige Rick, kailangan ko nang bumalik sa trabaho." Mabilis na tumayo si Victor at umalis na tila may iniiwasang sunog. Habang nakatingin si Ricardo sa papalayong likod ng kanyang pinsan, ang maliit na pagdududa ay lumaki at naging isang ganap na hinala. Bakit ito nagsinungaling? At bakit ganito na lang ang kaba nito ngayon? Sa kabilang dako, sa loob ng kanyang sariling opisina, halos hindi makahinga si Victor. Pawis na pawis ang kanyang noo, ang mga litrato. May nakita si Ricardo, malapit na. Masyado nang malapit si Ricardo sa katotohanan. Ang plano niyang takutin lang si Aling Rosa ay hindi na sapat. Ang oyayi, ang litrato, nauubusan na siya ng oras. Kailangan na niyang gumawa ng mas marahas na hakbang. Kailangan na niyang pilitin ang mag-ina na mawala ng tuluyan. Nanginginig ang mga daliri niyang kinuha ang kanyang burner phone at tinawagan ang numero ni Berto. "Gawin mo na," sabi ni Victor. Ang kanyang boses ay desperado at walang bakas ng pag-aalinlangan. "Kailangan nilang umalis dyan ngayong gabi. Takutin mo sila. Pagnakawan mo, basagin mo ang mga gamit. Gawin mo ang lahat para matakot sila at lumayas. Ngayon na." Ibinaba niya ang telepono at napasandal sa kanyang upuan. Ang kamandag ng kanyang sariling kasinungalingan ay nagsisimula na siyang sakalin. Hindi pa natatagalan. Tumunog ang telepono sa opisina ni Ricardo. Ang kanyang sekretarya. "Sir," sabi ni Lorraine. Ang boses ay nag-aalala.
Tumawag po ang isa sa mga tauhan nating nagmamanman sa Quiapo. May isang lalaki raw pong pilit na pinapasok ang apartment ni Aling Rosa. Isang iglap, ang lahat ng hinala ni Ricardo ay naglaho at napalitan ng purong takot. Takot para sa kaligtasan ng bata, ng kanyang anak. Tumakbo siya palabas ng kanyang opisina. Hindi na nag-abalang mag-elevator at ginamit ang hagdanan. "Papunta na ako," sigaw niya sa telepono. Isang malakas na kalabog sa pinto ang gumising sa diwa ni Aling Rosa. Gabi na at mahimbing nang natutulog si Aya. Akala niya ay panaginip lang, ngunit nasundan pa ito ng isa pa, mas malakas, na tila may sumisipa sa kanilang pintuan. "Sino yan?" sigaw niya habang ginigising si Aya. Walang sumagot. Tanging ang marahas na pag-alog ng kanilang pinto ang naririnig. Takot na takot. Niyakap ni Aling Rosa si Aya at itinago ito sa ilalim ng kanilang papag. "Dito ka lang, anak. Huwag kang aalis," bulong niya. Bago kumuha ng isang 2x2 na panlaban, sa isang malakas na sipa, bumigay ang luma nilang padlock. Bumukas ang pinto at isang lalaking nakabonet ang pumasok. Hindi niya maaninag ang mukha nito sa dilim. Naghahanap ito ng mga bagay na maaring manakaw, binabaligtad ang kanilang mga gamit, binabasag ang kanilang iilang plato at baso. "Wala kaming pera," umiiyak na sabi ni Aling Rosa. "Maawa na po kayo." Tumingin sa kanya ang lalaki. Pagkatapos ay sa ilalim ng papag kung saan nagtatago si Aya. Nakita ni Aling Rosa ang panlalaki ng mga mata nito. Sa sobrang takot para sa kanyang anak, ibinato niya ang hawak na kahoy sa lalaki. Tinamaan ito sa balikat. Nagulat ang lalaki at tila hindi inaasahan ang paglaban. Nagmamadali itong kinuha ang maliit nilang alkansya at tumakbo palabas ng apartment. Nanginig ang mga tuhod ni Aling Rosa at napaupo siya sa sahig. Nang maramdaman niyang ligtas na, mabilis niyang pinuntahan si Aya sa ilalim ng papag. Umiiyak ito ng tahimik, nanginginig sa takot. Habang yakap-yakap niya ang bata, sa gitna ng nagkalat nilang mga gamit, isang bagay lang ang malinaw sa isipan ni Aling Rosa. Ito na yon. Ito na ang babala. Hindi ito ordinaryong pagnanakaw. Sino ang magnanakaw sa apartment ng isang hamak na magsasampagwita? Ito ay gawa ni Ricardo Sandoval. Ito ang kanyang paraan para sabihing kaya niyang gawin ang lahat, na kahit saan sila magtago, mahahanap at mahahanap sila nito. Tama na. Sobra na. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Hindi na niya hihintayin ang bukas. Aalis na sila ngayon. Ngayong gabi. Pupunta sila sa probinsya ng kanyang yumaong asawa, sa isang lugar na hindi sila mahahanap ni numan. Nanginginig ang mga kamay niyang inilagay ang kanilang iilang damit sa isang malaking bayong. Wala na siyang pakialam sa mga nabasag na gamit. Ang mahalaga ay ang kaligtasan ni Aya. Paglabas nila ng gusali, halos himatayin siya sa gulat. Nakatayo doon, sa gitna ng gabi, si Ricardo Sandoval. Humihingal ito na parang tumakbo ng malayo at ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nang makita nito ang bayong na dala ni Aling Rosa at ang namumugto nilang mga mata, ang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng sakit. "Aalis na kayo?" tanong ni Ricardo. Ang boses ay basag. Ang lakas ng loob ni Aling Rosa ay bumalik. Pinalakas ng galit. "Ano pa bang gusto ninyo? Hindi pa ba sapat na tinakot ninyo ang anak ko? Na ninakawan ninyo kami? Lubayan niyo na kami." "Ano? Hindi ako ang may gawa niyan," depensa ni Ricardo. "Pumunta ako dito dahil nalaman kong may nanakit sa inyo. Huwag ka nang magsinungaling," sigaw ni Aling Rosa. Tiningnan ni Ricardo ang nakahandang mga gamit, ang determinasyon sa mukha ni Aling Rosa at ang takot sa mga mata ni Aya. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na binuo niya sa paligid ng kanyang sarili, ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagiging isang Sandoval,
ay gumuho. Sa harap ni Aling Rosa, sa maruming kalsada ng Quiapo, dahan-dahang lumuhod si Ricardo Sandoval. Ang hari ay lumuhod sa harap ng isang hamak na magtitinda. Ibinaba niya ang lahat ng kanyang pride. Tinanggal niya ang lahat ng kanyang maskara. Ang natira na lang ay isang ama na wasak ang puso. Tumingala siya kay Aling Rosa. At sa unang pagkakataon, nakita nito ang tunay na Ricardo. Walang bahid ng pagbabanta. Tanging purong sakit at desperasyon. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Parang awa niyo na, Ginang Rosa. Pakiusap niya. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na hikbi. Huwag niyo siyang ilayo sa akin. Nagmamakaawa ako. Bigyan niyo ako ng isang pagkakataon. Isa lang. Isang DNA test. Hayaan niyo lang mapatunayan na anak ko siya. Na siya si Mia. Natigilan si Aling Rosa. Ang pagluhod. Ang mga luha. Ang sakit sa boses nito. Walang kasinungalingan doon. Ramdam niya. Ngunit ang takot na itinanim ni Berto at ng mga pangyayari ay mas malakas. Ang imahe ng magnanakaw. Ang takot ni Aya. Umiling si Aling Rosa habang tumutulo na rin ang sarili niyang mga luha. Ang kanyang puso ay naguguluhan. Nahahati sa pagitan ng awa at takot. Patawad, sir. Pero aalis na kami. Tinalikuran niya ang nakaluhod na lalaki at hinila si Aya palayo. Papalayo sa lalaking nag-aalok ng isang katotohanang natatakot siyang harapin. Parang isang estatwang gawa sa bato na natiling nakaluhod si Ricardo sa gitna ng kalsada. Pinagmamasdan ang naglalayong anino ni Aling Rosa at ng bata, ng kanyang anak. Talunan. Sa lahat ng laban na pinasok niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong klasing pagkatalo. Hindi pera o kapangyarihan ang nawala sa kanya. Nawala sa kanya ang huling sinag ng pag-asa. Walang salitang pumasok sa kanyang sasakyan pabalik sa mansyon. Ang kanyang driver at mga tauhan ay nanatiling tahimik, hindi nangahas na magsalita. Nakita nila ang pagluhod ng kanilang amo. Nakita nila ang kanyang pagkawasak. Pagdating sa kanyang opisina sa bahay, hindi niya binuksan ang bote ng alak. Sa halip, ang mga mata niya ay napako sa isang bagay sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang malabong litrato mula sa Pahiyas Festival. Ang litrato kung saan naroon si Victor. Galit. Isang malamig at matalim na galit ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Bakit nagsinungaling si Victor? Ano ang kinalaman nito sa lahat? Ang pagnanakaw kanina. Napakabilis ng pangyayari. Tila may nag-utos dito para paalisin ang mag-ina. Isang taong natatakot na mabunyag ang katotohanan. Muli niyang kinuha ang magnifying glass at tiningnang maigi ang litrato. Pinag-aralan niya ang bawat pixel. At doon, sa kamay ni Victor, may napansin siyang isang maliit na detalye na nakaligtaan niya. Isang keychain na nakasabit sa sinturon nito. Mayroon itong logo ng isang ibon at mga salitang nakasulat sa ilalim. Bahay bakasyunan ni Mang Teban. Mabilis niyang tinawagan si Lorraine. Huwag kang matutulog hanggat hindi mo nahahanap ang lahat ng impormasyon tungkol sa isang resort o inn na may pangalang Mang Teban sa Lucban, Quezon. 10 taon na ang nakalipas. Habang naghihintay, ang kanyang isip ay parang isang makina na nagpoproseso ng lahat ng impormasyon. Ang pagsisinungaling ni Victor, ang presensya nito sa Lucban, ang biglaang panloloob sa apartment ni Aling Rosa matapos niyang kumprontahin si Victor tungkol sa litrato. Nagkadugtong-dugtong ang lahat. Tumunog ang telepono. Si Lorraine. "Sir," sabi nito, "may nahanap po ako." Ang bahay bakasyunan ni Mang Teban ay isang maliit na inn. Mga ilang kanto lang mula sa simbahan ng Lucban. Pero nagsara na po ito. 8 taon na ang nakalipas. Ang may-ari, isang Teodoro Teban Makalintal,
ay lumipat na po dito sa Maynila. At sir, may record po siya. Multiple counts of petty theft and extortion. Nanlamig ang buong katawan ni Ricardo. Isang ex-convict. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. May-ari po siya ng isang maliit na talyer sa Tondo, sir. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ricardo. Kasama ang dalawa sa kanyang pinagkakatiwalaang security, tinungo nila ang Tondo. Madaling araw na, nang marating nila ang lugar. Natagpuan nila si Mang Teban na natutulog sa loob ng kanyang talyer, amoy alak. Ginising nila ito sa isang paraang hindi nito malilimutan. Sa una, nagmatigas pa ang lalaki. Ngunit nang ipakita ni Ricardo ang isang litrato ni Victor at ang litrato ng keychain, namutla ito. At nang ilapag ni Ricardo ang isang maleta na puno ng pera sa mesa, at sa kabilang banda, isang cellphone na nagdadial na sa numero ng hepe ng pulisya, bumigay ito. Nanginginig na ikinuwento ni Mang Teban ang lahat. Plano lang po yon ni Sir Victor, sabi niya, umiiyak na parang bata. Bayad po ako para takutin lang kayo. Kunin saglit ang bata para magmukha kayong pabaya. Yun lang po. Pero sa sobrang gulo ng pista, sa sobrang dami ng tao, nawala po siya sa akin. Hindi ko na po siya nakita. Maniwala po kayo, sir. 10 taon ko na pong dinadala ang konsensya na to. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Ricardo sa pader na nag-iwan ng butas dito. Ang kanyang pinsan, ang kanyang sariling kadugo. Hindi lang ito isang kasinungalingan. Isa itong pagtataksil sa pinakamataas na antas. Ang 10 taon ng kanyang paghihirap, ang 10 taon ng pagkasira ng kanyang pamilya, lahat ay dahil sa inggit at ambisyon ni Victor. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ni-record ang buong pag-amin ni Mang Teban. Ito na ang kanyang huling baraha. Lorraine, sabi niya sa telepono, alamin mo kung saang bus terminal sa Pasay posibleng pumunta ang isang taong papuntang probinsya sa Timog. Ipadala mo ang lahat ng tauhan doon. Harangan ninyo ang lahat ng bus na paalis. Hanapin ninyo sila. Hawak ang ebidensya na sisira kay Victor at magpapatunay sa lahat. Sumakay si Ricardo sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito papuntang Pasay. Hindi na ito isang CEO na naghahanap. Isa na siyang amang lalaban para sa kanyang anak. Dala ang katotohanang matagal nang itinago. Panic. Iyon ang tanging salita na kayang maglarawan sa nararamdaman ni Victor. Kanina pa niya tinatawagan si Berto, ngunit hindi ito sumasagot. Ang plano ay simple, takutin, hindi saktan. Ngunit ngayon, wala na siyang balita. At ang mas masama, nakatanggap siya ng tawag mula sa isa sa kanyang mga espiya sa security team ni Ricardo. Sir Victor, umalis po si Sir Ricardo kasama ang mga bodyguard. Papunta raw po sa Tondo. Tondo. Alam na alam ni Victor kung sino ang nasa Tondo. Si Mang Teban. Ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Alam na ni Ricardo. Ang malamig na pawis ay namuo sa kanyang noo. Tapos na ang laro. Kung hawak na ni Ricardo si Teban, hawak na niya ang lahat. Wala nang paraan para itago ang sikreto. Ngunit meron pang isang huling bagay na maaari niyang sirain. Ang nag-iisang bagay na mag-uugnay sa bata kay Ricardo nang walang anumang pagdududa, ang dugo. Saan sila nagpunta? Nanginginig na tanong ni Victor sa kanyang espiya. Saan dinala ni Ricardo ang mag-ina? Sa St. Luke's po, sir, para sa DNA test. Iyon na. Ang huling baraha. Kung masisira niya ang mga sample, maaari pa siyang makahanap ng paraan para makatakas, makipag-areglo. Itanggi ang lahat. Sabihing gawa-gawa lang ni Teban ang kwento. Pinaharurot ni Victor ang kanyang sasakyan, ang kanyang isip ay blanko na sa kahit anong rason. Tanging ang survival instinct na lang ang gumagana. Sa loob ng isang pribadong silid sa St. Luke's Medical Center, ang tensyon ay halos hiniwan ng kutsilyo.
Matapos harangin ni Ricardo ang bus na sasakyan sa nanina Aling Rosa at pagkatapos iparinig ang isang bahagi ng recording ng pag-amin ni Mang Teban, halos himatayin sa gulat si Aling Rosa. Puno ng pag-aalinlangan at takot, pumayag na rin siyang sumama sa ospital. Si Aya, na ngayon ay mas lito pa kaysa dati, ay tahimik lang na nakaupo sa pagitan ni Ricardo at ni Aling Rosa. Natapos na ang pagkuha sa kanila ng blood samples. Ngayon, ang tanging magagawa na lang nila ay maghintay. Patawad. Basag na bulong ni Aling Rosa, nakatingin sa sahig. Patawad kung hindi ako naniwala. Tiningnan siya ni Ricardo at sa unang pagkakataon, walang galit o inis sa kanyang mga mata, tanging pag-unawa. Naiintindihan ko, sabi niya. Pinrotektahan mo lang siya. At para doon, nagpapasalamat ako. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Victor. Ang kanyang damit ay gusot. Ang kanyang buhok ay gulo. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang isang hayop na nasukol. Victor! Sigaw ni Ricardo. Agad na tumayo para harangan ang daan nito palapit kay Aya. Sinungaling ka. Sigaw ni Victor. Hindi kay Ricardo nakatingin, kundi kay Aling Rosa. Huwag kang maniwala sa kanya. Gagamitin niya lang ang batang yan. Pera lang ang habol niya. Tapos na ang laro, Victor. Malamig na sabi ni Ricardo. Umamin na si Teban. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, tuluyan nang nawala sa katinuan si Victor. Wala na siyang pakialam sa kung sino ang nakakarinig. Ang tanging nasa isip niya ay ang mga test tube sa maliit na mesa sa sulok. Ang mga sample ng dugo na sisira sa kanya. Sumugod siya papunta sa mesa. Ngunit mas mabilis si Ricardo. Sinalubong niya si Victor at isang malakas na suntok ang tumama sa panga nito. Bumagsak si Victor, ngunit mabilis na tumayo. Sinugod niyang muli si Ricardo. Nagpang-abot sila, naggulungan sa sahig ng silid, nagkasuntukan, nagkasikuhan. Bakit mo ginawa yon? Humahagulgol na sigaw ni Ricardo habang pinipigilan ang kanyang pinsan. Anak ko, pamangkin mo. Sinira mo ang buhay namin dahil sa inggit mo. Dahil palagi na lang ikaw. Gumaganting sigaw ni Victor habang sinusubukang abutin ang mesa. Lahat na lang sayo. Karapat-dapat lang yan sayo. Sana hindi mo na siya makita. Napatigil ang lahat nang marinig ang isang maliit na boses. Tama na po. Si Aya. Nakatayo ito umiiyak, nanginginig mula ulo hanggang paa. Sa tabi niya, si Aling Rosa ay nakayakap, parehong takot na takot sa karahasang nasasaksihan. Sa sandaling iyon, dumating ang mga security guard ng ospital. Mabilis nilang pinaghiwalay ang dalawa at pinusasan si Victor, na ngayon ay parang isang basang sisiw na talunan. Habang hinihila siya palabas, tumingin siya kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang hanggang pagkasuklam. Isang nurse ang pumasok sa silid, tila walang alam sa kaguluhang katatapos lang. Hawak niya ang isang puting sobreng may selyo. Tumingin siya kay Ricardo, pagkatapos ay sa bata, at pagkatapos ay kay Aling Rosa. Mr. Sandoval, sabi ng nurse sa mahinahong boses. Lumabas na po ang resulta. Ang sobre. Ang puting sobre sa kamay ng nurse ay tila mas mabigat pa sa buong mundo. Para kay Aya, ang manipis na papel na yon ay naglalaman ng kanyang buong pagkatao. Sino ba talaga siya? Si Aya, ang munting magsasampagitan ng Quiapo. O si Mia, ang nawawalang prinsesa ng isang kaharian na hindi niya kilala. Kinuha ni Ricardo ang sobre. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay nakakuyom sa galit, ay nanginginig ngayon. Tiningnan niya si Aling Rosa. Pagkatapos ay kay Aya. Sa kanyang mga mata, nakita ni Aya ang pinaghalong takot at pananabik. Dahan-dahan niyang pinunit ang selyo at inilabas ang papel sa loob.
Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Tanging ang mabilis na pagtibok ng tatlong puso ang maririnig. Binasa ni Ricardo ang mga nakasulat. Isang beses. Pangalawa. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumingala at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod ng pumatak. Hindi na niya kailangang magsalita. Nakita ni Aya ang kasagutan sa mga mata nito. Probability of paternity. 99.999%. Ang mga salitang binigkas ni Ricardo ay parang isang alon na humampas sa buong silid. Biglang bumukas ang pinto. Isang babae ang pumasok. Hingal na hingal at may bakas ng luha sa mga mata. Maganda ito at elegante, ngunit ang kanyang ayos ay halatang nagmamadali. Ang mga mata nito ay katulad ng sa kanya. Mia! Bulong ng babae. Si Catherine. Hindi na napigilan ni Ricardo ang sarili. Lumuhod siya sa harap ni Aya at niyakap ito ng mahigpit. Anak ko. Mia, anak ko. Paulit-ulit niyang sinasabi sa gitna ng kanyang mga hikbi. Lumapit si Catherine at yumakap sa kanilang dalawa. Isang pamilyang matagal ng wasak ay muling nabubuo. Ramdam ni Aya ang init ng kanilang mga yakap, ang kanilang mga luha na tumutulo sa kanyang buhok. Ito pala ang pakiramdam ng magkaroon ng isang ama at isang ina. Isang bahagi ng kanyang puso na hindi niya alam na kulang ay biglang napuno. Ngunit sa gitna ng magkahalong emosyon ng saya at pagkalito, may napansin si Aya. Sa may pintuan, dahan-dahang tumatalikod si Aling Rosa. Tahimik, walang imik. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba. Tila pasan ng bigat ng buong mundo. Aalis na siya. Iiwan na niya sila sa kanilang sariling mundo. Hindi na siya bahagi nito. Isang matinding sakit ang biglang naramdaman ni Aya. Mas matindi pa sa pagkalito na nararamdaman niya. Ang babaeng nag-alaga sa kanya. Ang babaeng nagtanggol sa kanya. Ang babaeng tinawag niyang nanay sa loob ng 10 taon. Nanay! Bumitaw siya sa yakap ni Ricardo at Catherine at tumakbo palapit kay Aling Rosa. Niyakap niya ito nang mahigpit mula sa likuran. Nanay, huwag mo po akong iwan. Umiiyak niyang sabi. Humarap si Aling Rosa. Ang muka ay basang-basa na rin ng luha. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Hindi na ako ang nanay mo, Aya. Mia, nariyan na ang tunay mong pamilya. Masaya ako para sa'yo, anak. Umiling-iling si Aya. Hinawakan niya ang kamay ni Aling Rosa at hinila ito pabalik sa gitna ng silid. Kung nasaan sina Ricardo at Catherine, kinuha rin niya ang kamay ni Catherine. Pinagvivi ang dalawang babae, ang dalawang ina, na parehong nagmahal sa kanya. Inay, sabi niya kay Catherine, kinikilala ito sa unang pagkakataon. Pagkatapos, tumingin siya kay Aling Rosa. Nanay, walang salitang namutawi sa bibig ni Ricardo at Catherine. Nakatitig lang sila sa eksena. Ang batang nawala sa kanila ay bumalik hindi lang bilang si Mia, kundi bilang si Aya rin. Isang batang may dalawang ina, may dalawang mundo. Si Ricardo, na natutunan na ang leksyon ng pagpapakumbaba, ang unang kumilos. Lumapit siya kay Aling Rosa. Tama po si Mia, sabi niya. Ang boses ay puno ng sinseridad. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Aling Rosa. Hindi ka aalis, Nanay Rosa. Parte ka na ng pamilya. Ilang linggo ang lumipas. Ang iskandalo ng pag-aresto kay Victor Sandoval ay naging laman ng bawat balita. Ngunit para kay Ricardo, isa na lamang itong malayong ingay na walang halaga. Ang hustisya ay may sarili ng paraan para ayusin ang mga bagay. Ang mas mahalaga sa kanya ay ang pag-aayos ng sarili niyang pamilya. Walang magarbong selebrasyon o malaking press conference na naganap. Ang pagbabalik ni Mia ay isang pribadong milagro
na unti-unti nilang isinasaayos. Inaasahan ng lahat na isang malaking handaan sa mansyon ng mga Sandoval ang magaganap. Ngunit sa halip, isang hapon, isang pamilyar na itim na Bentley ang muling huminto sa isa sa mga eskinita ng Quiapo. Bumaba mula rito sina Ricardo, Catherine at si Mia na nakasuot ng simpleng bestida. Ngunit hindi lang sila ang naroon. Kasama nila, inaalalayan ni Catherine na bumaba ay si Aling Rosa. "Sigurado po ba kayo dito, sir, ma'am?" tanong ni Aling Rosa. Nahihiya pa rin sa bagong mundong kanyang ginagalawan. "Baka po mas maganda kung sa isang restaurant na lang tayo." Ngumiti si Ricardo. Isang ngingiting totoo at magaan. Isang ngangiting ngayon lang nakita ng karamihan. "Ito po ang gusto ni Mia," sabi niya. "At ito rin po ang gusto namin." Dumiretso sila sa isang maliit na karinderya sa tapat ng simbahan. Ang paboritong kainan nina, Aling Rosa at Aya. Ang lugar kung saan sila madalas kumain pagkatapos ng isang buong araw na pagtitinda. Umupo sila sa isang simpleng mesang kahoy. Ang mga tao sa paligid ay napapatingin, nagbubulungan. Ang mga Sandoval, kumakain sa isang turo-turo sa Quiapo. Sa isang maliit na telebisyon sa sulok ng karinderya, ipinalabas ang balita tungkol sa unang araw ng paglilitis kay Victor. Automatikong kinuha ni Ricardo ang remote control at inilipat ito sa isang cartoon channel. "Huwag na nating pag-usapan ng basura," sabi niya. Nag-order sila ng pagkain, dinuguan, sinigang, at kanina nakalagay sa isang malaking mangkok. At sa kahilingan ni Mia, kumain sila gamit ang kanilang mga kamay. Pinanood ni Ricardo si Catherine, ang kanyang asawang matagal nang nawalay sa kanya, na tinuturuan si Aling Rosa kung paano gamitin ang isang smartphone para kunan ng litrato si Mia. Nakita niya kung paano nahirapan si Catherine sa pagkain gamit ang kamay at kung paano siya tinuruan at tinawanan ni Aling Rosa. Walang Sandoval, walang mahirap o mayaman. Sa mesang yon, sila ay isang pamilyang kakaiba, ngunit buo. Habang kumakain, inilabas ni Mia ang isang bagay mula sa kanyang bulsa, isang kwintas ng sampagita. Hindi ito perpekto. May mga talulot na lukot. Halatang gawa ng isang nag-aaral pa lang. Isinuot niya ito sa leeg ni Aling Rosa. "Para po sa inyo, nanay. Para hindi niyo po ako makalimutan." Napaiyak si Aling Rosa. "Kahit kailan, hindi kita makakalimutan, anak." Pagkatapos, bumaling si Mia kay Catherine at Ricardo. "Salamat po, inay, itay, sa paghahanap sa akin." Niyakap ni na Ricardo at Catherine ang kanilang anak. "Nakahanda na po ang magiging kwarto ninyo sa bahay, Nanay Rosa," sabi ni Catherine, katabi mismo ng kwarto ni Mia. Hindi po bilang kasambahay. Mabilis na dugtong ni Ricardo, tinitingnan si Aling Rosa nang may buong paggalang, kundi bilang lola ni Mia, bilang parte ng pamilya. Hindi na napigilan ni Aling Rosa ang kanyang pag-iyak. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng kaligayahan. Pagkatapos nilang kumain, sabay-sabay silang tumayo at lumabas ng karinderya. 4 silang nakatayo sa tapat ng simbahan ng Quiapo, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa likod ng mga gusali. Tiningnan ni Ricardo ang 3 babae sa kanyang buhay. Si Catherine, ang kanyang nakaraang puno ng sakit at ngayon ay puno na ng pag-asa. Si Aling Rosa, ang babaeng nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagpapakumbaba. At si Mia, ang kanyang anak, ang kanyang puso, ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, sa gitna ng ingay at gulo ng Quiapo, nahanap ni Ricardo Sandoval ang tunay na kapayapaan. Nahanap niya ang kanyang tahanan. Dahil sa wakas, natutunan niya na ang tahanan ay hindi isang lugar na gawa sa marmol at salamin. Ito ay isang lugar kung saan ang mga basag na piraso ng puso ay muling nabubuo.